Another day, another vlog. Kyle Elkins is still here. Naglalakad ulit. Susubukan natin maglakad from here to the subway. Andiyan lang naman ang subway. Ang subway ay 1 minute 30 second away from my house. And then, sasakay ng train. After train, sasakay ng bus. Yun ay aabutin ng 30 minutes. And then maglalakad ako ng 10 to 20 minutes. So, see you there sa next lakad. Airplane is over there. Pauwi ng Pilipinas. Sunrise. 7:07 na pala. Akala ko 7:05. 2 minutes. Pag nakarating ako dito, 2 minutes. Depende yan sa lakad ko. Mabagal ako maglakad kasi nagsasalita ako. Anong pag-uusapan ngayong araw na to? I'll tell you something about yung uwi ko sa Pilipinas. Kung ano ang ginawa ko doon. Kung ano-ano pa. Kung ano-ano yung mga natutunan ko habang nandoon ako. Kasi nagpa-practice ako yung pagpa-practice yung pag-for good. Ay, andyan na yung bus ko or train. So, ayan. Kung ano-ano yung mga natutunan ko sa pag-for good. Kasi every time na umuwi ako, practice lang kung ano yung gagawin. Kasi pag nag-for good ka na, hindi na totally for good. Ang sa akin is uuwi ng 3 to 6 months. Ayan. So, I'm done sa train, bus, and now I'm walking to my work. So, meron akong few minutes to walk. Kasi, na-late yung bus, mabagal din ang train. Anyways, ano-ano yung mga na-practice ko sa Philippines habang nakabakasyon? Getting ready for retirement. So, ang una kong ginawa, kasi I feel bored, yung gigising ka sa umaga na wala kang plan na gagawin the whole day, maboboard ka talaga. So, number 1, so what I did is, I have to wake up 5:30 in the morning. Of course, muni-muni, ayan, titingin-tingin sa paligid, kasi nasa farm lang ako. And then, mga 6 o'clock, iikot lang ako sa loob, sa surroundings ng aking bahay. Ayun, aabutin ako ng 15 to 20 minutes. So, before 6, uuwi na ako sa bahay. Papasok na sa bahay. And then, magkape. Habang nagkakape, iikot sa farm. Kung saan yung kapatid ko na nagtatanim whatsoever, nakahawak ng bote or baso ng kape. Ayan, aabutin ako ng hanggang 6:30. And then, babalik ako sa bahay. At doon ako mag-umpisang maglinis-linis. May schedule yan. So, yun ang una kong na-practice sa umaga. 7 o'clock na nag-umpisa na akong maglinis dahil yun ang oras na malamig-lamig pa ang panahon. So, yung 1 hour 30 minutes na linis-linis sa loob ng bahay, it's a big thing na na-accomplish. Yun ang number 1. Anyways, nandito na ako sa bahay ng aking employer at walang employer ko ngayon. So, natapos ko na ang number 1, yung paglilinis sa loob ng bahay. Actually, yung bahay pala, hindi akin yun. Bahay ng nanay ko, which is doon ako retire just in case. Number 2 na pinapractice ko ay yung pagkatapos ng cleaning time. Lalabas saglit sa bahay kasi pinagpapawisan ka na that time yung 7:30, yung ganun. Mainit na para sa akin. So yan, iikot na naman ako pupunta sa kapatid. Mag-hi ulit and then magtanong kung ano yung pagkain niya. Sasabihin, hindi ko alam. So for me, ang gagawin ko ay doon na ako maghanap ng pwedeng i-breakfast. Kasi yung breakfast namin, kasama ko ang nanay ko, ay 8:30 or 9.
So yun, magbe-breakfast kami. Maghanap ako ng breakfast. Cooking time, 8 o'clock. 8:30 or 9 kakain na kami ng breakfast. Kasi yung 6 o'clock is just a kape. Yun lang yung wake up time. Warm up muna yun. Kape at saka isang tinapay, or my mom just love to eat paborita. If you know the paborita, it's like a pastry na ay matigas. Pwedeng kape, ilagay mo sa kape. Ganun, instead of pandesal. Mas gusto niya ang paborita. Yan, 8:30 or 9 kakain na kami. Kasama namin ang aking kapatid. But for sure, kung ako'y mag-for good na, hindi naman always ng ganun. But still, 8:30 to 9 is the best time for breakfast. Kasi kailangan yung umaga na yon maghanap ka ng pagkain mo na hindi lang yung frozen or whatsoever. Karamihan ang kinakain namin sa umaga ay pupunta ako sa bukid, sa farm, kukuha lang ng talong, ganun, o kaya talbos ng kamote, and then dagdagan na lang ng itlog, gagawing torta yung talong, ganun. Nasanay ako na ganun yung every morning. Hindi naman everyday na talong, hindi naman everyday na, what do you call this one? Itlog, but yung talbos ng kamote, hindi ako nagsawa. Kunti lang naman. May bagoong ka, may kalamansi ka. Kasi sa farm ng kapatid ko, mayroon na rin siyang kalamansi. At saka sa tabi ng bahay ng nanay ko, may kalamansi na rin. So, okay na kami doon na breakfast namin. After breakfast, that's the number 3. Siyempre, maghugas ng pinggan. Number 3 na practice ko na rin na maglaba. Hand wash. Kasi it's a waste of money or a waste of electricity kung what do you call this one? Laundry ka. In fairness, wala kaming laundry machine. So, by hand wash lang ako. Doon ako maglalaba. Mga 9 or 10, doon ako naglalaba. Abutin ng 30 minutes. Free water sa amin pag tag-ulan. Walang kuryente. Basta kung anong galing sa bundok, ayun ang tubig namin sa paglalaba. Ang maganda, damit ko lang. Kasi yung damit ng nanay ko, ayaw niyang ipalaba. Siya pa rin ang naglalaba. Yung age niyang 84, siya pa rin. Minsan nga, pag gusto ko nang maglaba, wala na yung damit ko, nalabahan na niya. Kasi late daw ako nag-uumpisa. Diba? Life is beautiful, lalo na pagkasama ang nanay. Let's go to number 4. So, let's go to number 4. Na practice para may routine. Kasi ang hirap talaga yung bumangon ka na wala kang alam na gawin. Dapat may routine ka. Kasi pag tumatanda ka, ayun ang napansin ko. Humihina na ang pag-iisip. So, dapat may ginagawa ka parati. May routine ka. So, number 4 is, syempre natapos ka na naglaba. You have to think of lunch. Kasi it's 11:30 na. Nakasampay ka na, nagugutom ka na naman yan. Ano kaya ang uulamin? Yun ang pinakamahirap sa buhay. Yung mag-isip kung ano ang uulamin every single meal of the day. Breakfast is fine. Lunch and dinner is not that fine. Kasi isipin mo lalo na pag may kasama kang matanda, ayaw niya yung naluto ng lunch for dinner. So, dapat may lunch kang iba, may dinner kang iba. So, yun. At hindi ko nasasabihin kung ano ang lunch, basta yun ang pag-isipan. After lunch, instead of going to bed, pwede rin magpahinga ka. But because of you want your brain na umaandar pa rin. Bihira lang kasi ako nagnanap. You know what I learned? I practice well, mag-tong-its. Tong-its is good in our brain. Sa utak natin yan. Doon ko napagtanto na habang ako'y nakikipag-tong-it sa aking kapatid, sa aking bayaw, gumagana yung utak ko. That one is part of my practice. And
Iyon ang isa kong gagawin pag uuwi na ako sa Pilipinas. After lunch, take a rest for a few minutes, call your sisters or your neighbors, tong-eat tayo. At least 1 to 2 hours. Pero kung gusto nila ng matagal, 3 hours. So yun ang aking na-practice. Just a half day, or after lunch, you will go for like 2 to 3 hours of tong-eats that makes your brain works. Kasi pag hindi na umandar ang utak, anong mangyayari? Alzheimer. Tong-eats is one of the best. Pwedeng mahjong, but mahjong is an expensive thing. At saka, ang probinsya, tong-eats lang, hindi mahjong. And of course, after tong-eats, you have to stretch out, you have to snack. Ang snack, hindi yung Coke. Pero pag ako'y nanalo sa tong-eats, actually, akong nagpapamerienda. 1 peso, 2 peso, 3 peso, ganun lang naman. It's just a game, kapatid at saka neighbors. And then one thing more, na kailangan i-practice natin, sabi ko nga kanina, na ano na naman ang ulam for dinner. So, naka-prepare na lahat yan, yung one day. But, halos ganun everyday ang aking ginagawa. Yung 20 days ko doon. But if you feel bored, punta ka rin ng bayan. Kasi sa farm, kung ano lang ang meron kami doon. Yun ang aking ginagawa. So, dinner time, make your plan for dinner. Ayun, okay na ang life ko. Na ganun ang aking schedule for every day. So, yun yung naplano ko sa buhay for retirement. Nagpa-plan lang, nagpa-practice lang. But hopefully matupad yun. Kasi in like few more years, yun ang aking gagawin. Na magstay sa simple life lang sa Pilipinas, sa probinsya. And of course, kung gusto mo naman na maging okay at makakita ng maraming tao, you can fly. Fly, pupunta sa bayan. From my mom's place sa farm, another 30 minutes para makarating sa bayan. Again, ipagpatuloy natin ang kwentong Kael for the future next time. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye!